Magandang araw mga kaibigan. Ito, malungkot na naman balita tungkol sa ating kapulisan. Na-involved na naman ang mangilan-ilan sa kanila sa isang palpak na drug operations. Dito sa headlines ng Manila Star ngayong araw na ito, ang title sa article is 9 Batangas Cops sack over drug suspects slay. So may kawawa na namang drug suspect. Kailang kaduda-duda, maraming nagreklamo. So yun, napilitan ang leadership ng PNP na i-relieve sila para imbestigahan. Okay? So ito, nangyari itong pagpaslang ng drug suspect sa boundary ng Tiaong, Quezon and San Juan, Batangas last week. So, ang hepe ng pulis ng San Juan, Batangas plus 8 niyang tauhan nasibak sa pwesto. So, Lieutenant Colonel Jesus Lintag, ito yung nasibak na hepe ng pulis plus 8 tauhan niya nasibak na ngayon at nasa Provincial Personnel Holding Center habang iniimbestigan sila. Yun. Kung minsan hayahay o maganda dahil sumusweldo kahit ano walang ginagawa, sumusweldo. Basta nandyan ka sa holding center ng PNP. Okay. So si Lieutenant Colonel Romel Sobredo ang officer in charge ng San Juan Police Station. Okay. Ang Police Regional Director ng Calabarzon, si Brigadier General Paul Kenneth Lucas, nag-order na ng creation of a special investigation team para imbestigahan itong pangyayari kung ano ang na-violate na standard operating police procedure o ano yung irregular performance sa kanilang trabaho. Okay. Ang napaslang po na drug suspect si Brian Laresma alias Balot. So, kunuhay, 2 sachet of shabu, and caliber 38 revolver and bullets were reportedly recovered from itong drug suspect na ito. Kaya lang, reklamo ng kanyang mga relatives, parang tanim droga at tanim baril o bala. Okay. Ang mga kamag-anak po ni Brian Laresma pumunta sa National Bureau of Investigation para sa bagong autopsy sa bangkay. And then pumunta rin sila sa Commission on Human Rights at saka sa House of Representatives para mag-conduct ng parallel proofs. Okay? Ang pangyayari, itong si Laresma, pababa na sa kanyang motorsiklo, tapos yun na, pinagbabaril na siya ng mga pulis. Okay. So according to the police chief, si Colonel Lintag, yung operation daw na yon is legitimate at handa sila sa isang investigation. Okay. May napanood akong ginagawa ng hearing sa Kamara Committee on Public Order and Safety. Ang chairman si Congressman Dan Fernandez. Iba rin ito kasi nangyari Quezon pa rin. 8 tauhan na naman kalimutan ko yung bayan Ito drug operation pa rin. Kaya lang, ang napuntahan, parang
may informasyon, ano? Kasi lumakad yung mga pulis. Tapos ang nangyari, maling bahay ang napasok. Kaya, dahil maling bahay yung napasok, yung inahan, nakalimutan ko yung pangalan ng na-vlog ko na ito kahapon. Nangangatal na sa takot yung may-ari ng bahay kasi pinasok yung bahay niya ng mga pulis, walang search warrant, walang everything. At tapos tinutukan na lang ng baril. Tapos naghalughog na. Ulitin ko walang search warrant. Oh. So, itong pamilyang ito sa Quezon nagreklamo na naman, mabuti at nandyan ang mga yung NBI at House of Representatives. Yun na, ongoing na po ang hearing. At napatunayan itong 8 pulis na ito is may ginawang kalokohan, kaya na-filean na sila ng kaso at ngayon nakakulong sa holding center ng PNP. So, lahat ito, mabuti na lang din at nandyan. Dito na ako bumibilib din sa mga kongresista, no? Nandyan sina Congressman Acop, Congressman Bosita, yung mga magagaling na investigador. Ay makita mo talaga yung lumalabas, yung hepe ng pulis, si Colonel Reyes. Parang naloko siya ng kanyang mga tauhan. Inonsi siya o in-underground siya, hindi niya alam yung tunay na pangyari. At yun, kaya na-relieve siya, kailang nakakulong ngayon yung 8 niyang tauhan kasi maling bahay ang napasok. So, yun po ang kaganapan. Bago lang, 3 days ago ata sa Pasay. 4 na pulis. Isang police major, tatlong police sergeant. Kidnappers. Nangidnap sila ng mga dayuhan, mga Chinese and Malaysian nationals. At nagbayad itong mga foreigners ng 2.5 million na ransom. Mabuti na lang nakatakas yung dalawa, nakapagsumbong sa barangay officials, then nalaman ng ating kapulisan, and congratulations sa ating kapulisan, lalo na itong PNP chief natin na si General Marbel. Mabilis yung galaw nila at nahuli nila itong 4 na pulis na kidnappers. At dito ako bumilib kay General Marbel, galit na galit, nanlilisik yung mata niyo. Mamamatay kayo sa kulungan, nakakaya kayo. Yun, may astig, may tapang. Ito ang kailangan natin, na PNP chief. Ganahan ko sa kanya. Mayroon ding mga pulis na ang PNP chief mismo ang nakakita, naka-uniforme pa ng pulis, nag-i-escort ng mga Chinese national nasa isang hotel. At nirelieve ka agad. Meron pa, 2 pulis sa saan ba ito? Muntinlupa. 2 pulis na involved sa gulo. May brawl sa isang bar. So, report ang mga tao, pumuntang Muntinlupa police, yun, nahuli yung 2. Yung pala mga members ng Special Action Forces ng PNP na assign sa Mindanao. Kailang nakakapagtaka, nandun sila sa Muntinlupa, nag-i-escort ng mga Chinese nationals. So, nirelieve at pinailan ng kaso, moonlighting. Anyway, ito, wala namang perfect organization. May mga scalawags talaga. Kasi naranasan ko yan nung bagong pasok ako sa AFP noong 1983. Naranasan ko rin yan, mga scalawags na mga sundalo. So, nagkaroon ng cleansing hanggang ngayon. I'm very proud to say na ang inyong armed forces
nalinisan na ng mga scalawags. At I believe ganito rin sana ang mangyari sa PNP. Unti-unti, lumalabas yung mga scalawags na ganyan, nakakasuhan, natatanggal. And sana darating ang panahon na meron tayong mga kapulisan na talagang ang kanilang puso is we serve and protect. So, good luck po sa ating mga kapulisan sa inyong ginagawa na paglilinis sa inyong hanay ng mga bad eggs na ito. Naniniwala ako na mas marami pa rin ang matitinong pulis. Kakaunti lang itong mga ganitong mga scalawags.